Okay, balik po tayo sa ating palatuntunan kung meron pong negatibong epekto ang mga bumibisitang bagyo, katulad po ng bagyong Lando sa ating pong bansa. Meron naman pong magandang benepisyong naibigay po ito para po punuan ang ating mga dams para sa irigasyon at supply ng inuming tubig. Kaya nabisita po natin ngayong umaga si Ginoong Alex Palada, ang Division Manager ng Dams Management ng National Power Corporation. Ginoong Alex Palada, magandang umaga, sir. Magandang umaga rin po. Okay, so isahin muna natin. Ang Napocor, ang minamanage ng Napocor, 5 dams po yan, no? Opo. Ang Buklao, Angat, Binga, San Roque at Caliraya. Am I right, sir? Tama po. Tama okay. Po. Yung National Irrigation Administration, Magat and Pantabangan. Yes, sir. Okay, so ang Napocor ngayon, siya ang nagmamanage at nagme-maintain ng watershed. Matapos ang EPIRA law na ipasa, na ibigay na ngayon sa Power Assets, Liabilities, and PISAM. Opo. Okay, sa PISAM na. So, kamusta na po ngayon unahin natin ang Ambuklaw para sa ating electric? Sa electric ang Ambuklaw, hindi po ba? Opo. Okay, kamusta na po ang dams natin sa Ambuklaw? Ambuklaw Dam at sa Kabinga Dam po ay nag-i-spill na po ng tubig mula pa po nung Sabado, Biyernes, Sabado. Yung San Roque naman po, nagsimulang mag-spill kahapon po ng alas 6 ng hapon. Okay, sa yung San Roque, irigasyon? Irigasyon po at saka power generation din. Okay. Sa 5 dams na yan, yung Angat lang ang nagsusupply ng inuming tubig sa Metro Manila? Yes, sir. Okay, itong Angat. Kamusta ng Angat? Angat po ay from nung bago dumating po si Lando, ang elevation niya is 194 point something. Tapos ngayon po, nasa 203 na po meters above sea level. Okay, so medyo kumarga po ng mga ilan po yun? mataas na. Mataas na. Kasi po, before yan, pinaplano na po natin magkaroon ng cloud seeding para mapunan po yung pagkukulang. Kasi nagiging ano na po, noon na parang kukulangin tayo ng inumin for next year dahil po sa El Nino. Ngayon dumating si Lando, ay naibsan po yung ating pag-alala. Medyo okay na po yung ating supply hanggang next year. So hindi po tayo magre-release ng tubig sa Angat? Hindi pa po, hindi pa. So kulang pa tayo ng isa pang mga malalakas na ulan. Ayoko sabihin bagyo eh. Gusto ko yung malalakas na ulan. Yes, sir. Kailangan pa natin para sa Angat. Kasi ang normal high water level ng Angat is elevation 210. Nasa 203 na tayo, kaya meron pang 7 meters. Pero yung Angat ay kaya pang karga ng 217. Yun po yung top of gate niya. Pagka lumampas ka ng 217, automatic na po yung mag-spill over. Pero hindi po natin inahayaang pumasok po doon. Kaya kasi yung elevation 210, sapat na po yun para may tubig tayo for next year. Okay. Yun lang po yung ating inaasam na marating po yun, yung 210. Alex, sinasabing projection nila, second quarter pa of next year, mararamdaman ng epekto ng El Nino. Ito bang kasalukuyang sitwasyon ng ating Angat Dam, particularly? Dito muna tayo sa ating supply para sa tubig inumin sa Metro Manila at ilang bahagi ng Luzon. Sapat ba? Sa ngayon... Dahil sa El Nino na yan. Dito sa 200 ay medyo sapat na. Kasi kung inyong maalala, nagbawas na po ang National Water Resources Board ng pinapakawalang tubig para sa ating inumin noong just last month. Okay. Humina na po yung ating mga tubig sa ating mga gripo paggabi. So, kasi nagbawas nga sila. Nagbawas na po tayo. So, ngayon, siguro back to normal na tayo dahil napunan na. So, hanggang sa susunod na taon na yan, back to normal na tayo. Yes, and hopefully, madagdagan pa yan. Kasi yung pagtama ni Lando, malaki po yung halos dumaan sa watershed ng Angat yan eh. Kaya malaki po yung tubig doon, binagsak na tubig. Yun po naipon po sa mga halaman doon. Ngayon,
unti-unti pong dumadalo yung pababa pa rin po. Kaya tumataas pa rin po. Okay, so wala na tayong problema din sa irigasyon at power generation, particularly dyan sa Binga, San Roque, Caliraya. Balikan natin ng Buklaw. Yes, sir. Wala na tayong problema dyan. Wala. Okay, sa power generation at sa irigasyon, may sapat tayong supply ng tubig para sa ating mga palayan. Yes po. For the next year, no? Sa Opo, ikalawang bahagi, ikalawang quarter next year. Kasi yung San Roque, ang pinapatubigan niya ay Pangasinan. Nung before itong Lando, sinasabi ng Pag-asa na kasama sa drought yung Pangasinan. So, ng sapat na tubig yung Pangasinan, siguro yung ating mga magsasaka dyan ay makakapagtanim na po ng kahit sa summer. Okay. Kamusta naman ang management natin para sa ating watershed, sa ating mga dams? Dahil kayo po ang naatasan niya. Actually, hindi ako, pero dun sa kabilang department po namin. Okay naman po yung ating mga watershed. Katunayan nga, itong Angat ang isang pinakamagandang watershed sa ating bansa. Diyan po yung hindi kasi mapasok yan. Walang daan po dyan na kundi dadaan din lang sa dam mismo. At marami tayong forest guard dyan na kita ng mga hindi ka nais-nais na mangyari dyan. San Roque, irrigation lang or power generation din? Irrigation and power generation po. Okay, so sapat ang supply natin. Ulitin natin, sir, ha? Sapat ang supply natin. Kasi ang pinag-uusapan natin dito, ang paghahanda natin dahil sa El Nino. Opo. Kasi nag-uumpisa ng El Nino pero umuulan na hanggang sa ikalawang quarter next year. Yeah, kasi ang projection kasi ng Pag-asa last month ay kulang tayo ng ulan. Okay. Di ba mayroong tumamang bagyo din sa Taiwan? Tinanong ko nga noon na kung baka sakaling meron ding tatamang ganyan sa atin. Sabi ko, ang sagot nila sa amin parang wala. Tapos biglang dumating si Lando. Actually, yung unang forecast nga ng ating mga scientist sa Lando ay hindi aabot sa Pilipinas. Pero naitulak dahil siguro sa amihan. So, ang nakanon sa atin ay sobra naman yung binigay niyang tubig. Sobra-sobra ang tubig na ibinigay. Okay. So, at least may sapat tayong supply ng tubig ngayon sa 5 dams. Particularly, ulitin po natin, kung saan po saklaw po ng Napocor, ang Buklaw, Angat, Binga, San Roque, Caliraya. Angat lang ang nagsusupply ng tubig inumin, Metro Manila and some parts of Luzon. Wala po tayong problema nakikita o may problema tayo, sir? Last question na lang yan. Wala. Irrigation, power generation, at saka sa inuming tubig. Dito sa Angat, naibsan na po yung ating pag-aalala na wala tayong gamitin for next year. Sa ating mga kabayan, siguro ito nang biyaya po na sa atin ang Panginoon ngayon, itong si Lando, lalo na dito sa Metro Manila dahil at least hindi po tayo mauuhaw next year. Okay, thank you so much, Ginoong Alex Sapalada, Division Manager, Dams Management ng Napocor. Yan. So, oras po natin ngayon, alas 7:31 ng umaga. Atid po yan ang GSIS, maasahan ng Lingkod Bayan. Marami pa mga impormasyon at mga balita sa pagbabalik ng Good Morning Boss!